5 years, kakatok sa bawat congressman, kaka-courtesy call sa bawat senador, kakapunta sa City Hall. Marami ba yung mga congressman 4 hours sa gihintay kami kasi hindi pa kami nakakarating. At wala kami kakilala. Pumunta lang kami doon at kinatok namin bawat opisina. Kasi mali yung sistema. Hindi mali yung ginagawa natin. Paulit-ulit yan, iniisip ko yan, paulit-ulit. And then finally, one after the other, na-explain natin, marami rin nag-isip na oo nga, no? Kasi kinalakihan namin to sa probinsya. Diba? Meron tayong habal-habal sa probinsya. Meron tayong mga nagmumotorsiklo sa probinsya. Maski sa syudad. So tolerated siya. Tapos, yung naiisip na nila na, uy, hindi pa nga, siguro nga, hindi siya mali. Marami rin tumulong within our own government. Hindi yan tayo yung good guys, sila yung bad guys. Komplikado siya. Merong mga ayaw, merong mga gusto, marami rin ng champion. Wala sa sariling gobyerno. And ang naging problema is one thing, safety. And all those years that we were pushing for regulation, that we were fighting, nakailang unity ride tayo, 3, 4. Sino yung mga nagsama sa mga unity rides natin? Dito. See? That's still half the room. Kayo pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Nagsasawa na ba kayo sa mukha namin? Hindi pa naman, no? And what we realized is, it wasn't a battle of good or evil. It wasn't na meron mga iba doon sa gobyerno na itataka. Ang problema is, sige, tolerated yan. Sige, nangyayari yan. Pero para basbasan ng isang gobyerno, ang ganitong klaseng profesyon, para gawin natin itong legitimong profesyon, kailangan natin explain bakit tayo safe. Saka nasabi namin sa kanila na safe kami, safe tayo, motorcycle taxi, ang utak nila habal-habal. Bakit? Eh, Diyos ko, 10 taon na yung habal-habal na nandiyan . Bakit nila tayo paniniwala? Kaya napaka-importante ng gabi na to. Kasi pinaniwalaan nila tayo eventually. Hindi dahil sa angkas, hindi dahil may apps tayo. Lahat naman ng kumpanya pwede magkaroon. Ilan na apps na yun? 10 na yata . Marami ng mga copycat, di ba? Yung mga pirata. Di ba? Nagpipirata sa angkas. Marami na. Gaya-gaya. Di ba? Nag-i-edit din sila. Okay lang yun. Hindi dahil doon. Kaya dahil nahihigit mo. Dahil sa inyo. Dahil sa pamamalakad niyo. Yung nag-training tayo, mula 50% of all fatalities come from motorcycle accidents. Ang safety record natin is 99.997%. Palakpakan niyo sa sarili. That's just 0.00%. Less than 1%. At pumunta tayo sa Supreme Court at sinabi natin, kung naniniwala kayo sa condom, mas safe tayo dun. Kasi ang condom, 98% lang yun. Diba? Tayo, 99%. Alam niyo ba yun, mga boys, na 98% lang yun? Alam niyo yun, ha? So sa 100 beses yung gagamitin, 2 beses, hindi siya gagamit. Tinabahan na. And that is the reason why we're here. Because we prove to them that we are legitimate. We challenge the status quo. You challenge the status quo. Hindi mali yung ginagawa niyo. May karangalan yung ginagawa niyo, may dignidad yung ginagawa niyo, at dapat ipaglaban yung tama. At wala tayong pagod na paglaban, wala kayong pagod na pagpunta sa unity ride, wala tayong pagod na pagserado at pagbukas. Hindi dahil gusto namin kayo, hindi dahil sina-champion natin isang advokasya. Kasi alam natin talaga nakakatulong. Alam natin na pwede tayong magtanggal ng OFW dito sa Pilipinas. Pwede tayong magtanggal ng eksperyensya na hindi nila nakikita yung anak nila dahil sa traffic. Dahil sa traffic. Imagine, lahat ng mga malalaking desisyon natin, traffic. Sino may mga anak dito?
Anong desisyon niyo sa eskwela? Di ba yung commute ng anak natin? Di ba? Saka nakakita yun. Na parte ng desisyon niyo, pag-iisip niyo sa kabuhayan, sa future ng anak niyo, traffic ang nasa utak natin. Hindi, traffic, huwag tayo dyan, dyan tayo sa malapit. At this is what you solve. Ito gaano kayo ka-importante. Kasi ang freedom, ang kalayaan ng bawat mamamayan dito sa Metro Manila, ibinabalik ko sa kanila. Yung 6 na oras nila na hindi nila nakikita yung pamilya nila, na hindi sila nakakapagpangalawang negosyo, na hindi nila naaatupag yung kanilang mga kailangan gawin, kayo ang nagbabalik nila. Yung binabayad sa inyo, napakaliit na bagay yan kumpara sa binibigay nyo sa kanila. Kaya tayo nandito ngayon. And 7 years later, nako, naalala ko pa yun eh, bago dyan sa 7 years, December 22, 2019. Alala niyo yun sa EDSA? Sino nandun? December 22, 2019. Alam niyo, 2 days before that, mayroon ako sikreto sa inyo, kasama ko isang biker. Birthday niya, niyayabang niya yung bahay niya na pinapagawa. Tapos tumawag sa akin yung lawyer ng gabi. Habang nagiinuman kami. Tapos sinabi niya yung lawyer, George, may problema tayo kasi pinasarado kayo. Alam ko na yan 2 days before. Pinasarado tayo. Hindi ko alam yung gagawin ko. Talagang yung lungkot ko, yung sama ng loob, yung desperasyon, yung gusto kong talagang mag-give-up. Kasi pangatlong beses na ito. Diba? December 2019, pangatlong beses na yan. Na pinag-prove natin. Pero mahirap talaga yung ginagawa natin. Mahirap gumawa ng bagong pag-iisip. Kaya napaka-importante na ginagawa natin ngayon. Kasi ang ginagawa nyo, araw-araw na nagtatrabaho kayo, araw-araw na nagiging number 1 kayo, nagiging top biker kayo sa profesyon nyo, nagbabago kayo ng pag-iisip. Bakit? Kasi yung mga kasama natin, pati yung panaginip nila, mababa nyo. Diba? Anong panaginip nila? Maglagay ng pagkain sa table. Anong panaginip nila? Pakainin yung anak nila at yung pamilya nila. Hindi po panaginip yun. Hindi yung panaginip. Walang kwentang panaginip yun. Yun ay basic right ng bawat mamamayan ng Pilipino. Mali ba ako tama? Naiisip niyo ba yun? Ang kakayahan na alagaan ng pamilya natin is not a dream. It should not be an ambition. It should be the right of every person. And yan yung sistema na gusto natin gawin. Kaya natin pinaglalaban yung angkas. At kaya natin pinaglalaban yung angkas lang. Kasi tayo lang yung may pakialam dito sa sistema nito. Seryoso ko, wala nang ibang may pakialam. Kundi tayo, sinimulan natin kung alam natin yung pinaglalaban natin. At kayo ang ehemplo doon. Kaya ngayon makikita niyo yung pangarap. Kaya ngayon nakikita niyo yung bagong negosyo, pag-aaral sa mga anak. Bagong motor, housing lang, on the top of our heads, na sarili atin. Yan ang ambisyon. Yan ang kailangan niyong ituro sa mga kababayan natin. Hindi lang mga kapwa as biker, sa komunidad niyo. Komunidad niyo. Pre, yan ba dream mo? Pakainin yung anak mo, hindi po yan ambisyon. Kaming bahala doon. Kaming bahala doon sa hindi niyo ambisyon, doon sa right niyo. Gagawa tayo ng sistema together. Ginawa natin yan ng 7 taon at hindi tayo itigil na strengthen at isusolidify natin yung sistema niya. At yung sistema na yan, gusto natin i-push sa ibang lugar. Sa Davao, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Baguio, papari hanggang Ulo. Kasi bakit tayo lang? Bakit kayo lang? Bakit kayo lang ngayon na meron ng sistema na pwede niyong alagaan yung pamilya niyo? Dahil may sistema na kayo na pwede nang alagaan yung pamilya niyo, ngayon pwede na tayo mag-ambisyon. Tama, mali.
Nag-aambisyon na ba tayo ngayon? Hindi pang-araw-araw ang dapat natin iniisip. Ang iniisip natin, long term. 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now. Ilang taon ba? Sabihin natin sa isa't isa ngayon. So, tanongin niyo sarili niyo. Ilang taon ang binibigay niyo sa sarili niyo para magkaroon ng bahay? Ilan? Ilan ang 5 years? 10 years? 10 years? Wala? 20? Kung siya na ba yan? Sinong in 1 year nag-aambisyon na magkaroon ng bahay? 2 years? 1 year? Sino ba? You have to believe you can do it. Yan, din naman, nahihiya tayo. Feeling natin, hindi natin kaya gawin. Sa isang taon, magkaroon tayo ng siling bahay. Kaya nandito tayo, no? Kaya yung sinabi sa akin ni David, dapat dati pa natin ginawa to. Tama yun. Nagkamali kami doon. Bakit natin hindi in-explain anong pakay natin? Na ang angkas ay isang sistema para magkaroon kayo ng kakayahan na hindi na isipin yung pang-araw-araw ng pamilya niyo. Na ang iniisip na lang natin, ang challenge na lang natin, ang gusto na lang natin gawin para sa isa't isa ay magkaroon ng isang komunidad na tutulungan natin ang isa't isa para makumit ang ating ambisyon at pangarap sa buhay. At yan ang pangarap para sa ating pamilya, yan ang pangarap para sa ating anak. Meron akong gustong ipag-promise sa inyo. Pa-promise ko sa akin. Pwede ba yun? Yes. At gusto ko lahat, sabihin nyo lahat ng Angkas Biker, ito rin yung promise nila. Okay? Ang promise na gusto kong gawin nyo para sa akin o sabihin sa akin, isa lang. Papaalala nyo anak nyo. Tama? Yes. Papagpatapusin nyo yung anak nyo. Tama? Yes. At pag nakapagtapos ang anak nyo, wala ni isa sa inyong anak nyo magiging Angkas Biker. Wala ni isa sa anak nyo magiging Angkas Biker. Kasi sila magiging doktor, magiging engineer, magiging engineer, magiging manager. Okay? Pwede ba yun? Yeah. Ang promise ko sa inyo, yung pang-araw-araw nyo hindi nyo naiisipin. Ang gagawin natin bagong layunin ng angkas ngayon ay makamit ang pangarap nyo, ang ambisyon nyo. Pero kailangan may ambisyon kayo. Kailangan meron kayong ambisyon para pwede natin trabahuin together. Okay? Kaya mga lodi, napaka-importante ng tagumpay ngayon. Kasi kayo ang ehemplo na magsasabi sa lahat, hindi lang ang Angkas Biker, lahat ng kagulong, 19 million po yan sa buong Pilipinas. Tama na ang walang kwentang panaginip. Meron na tayong sistema ng angkas. Kailangan nyo lang malaman yung angkas na yun, makuha yung sistema ng angkas para makamit nyo yung tunay na panaginip. At isipin nyo ngayon anong panaginip nyo, bahay, scholarship, or pagpagtapos ng aral, pangalawang negosyo, yung mga misis nyo, nako, kasabihin nyo sa misis nyo, Han, huwag ka na magtrabaho, okay na tayo, alagaan mo yung anak, tapos bukas nabutuin kayo, nakuluhod, hindi kayo makapag-ride. I'm telling you right now, you should just not rely on angkas. Kaya tayo may angkas sosyo, gusto namin kayo bigyan ng pangalawang trabaho, bigyan nyo sa misis nyo, ituro nyo sa misis nyo. Para pag nagkakaroon tayo ng masamang pangyayari sa buhay, isang araw, dalawang araw, nabagda tayo, kung ano man, nagkasakit tayo, hindi ganun kasakit. Diba? Yan ang mga dapat natin ambisyon. Pwede natin gawin yun together. Pwede ba? Pwede ba? Talaga? Sigurado yan. Tutulungan niyo ako sabihin ko sa ating mga kapwa angkas. Yes? Okay. Sa mga kapwa kagulong. Maski kalaban. Tuturuan natin sila mag-ambisyon ng tama.
tayo wala sa kahirapan, mas gaganda ang buhay natin lahat. Keso may joyride, movie o kung ano man yan. Tulungan natin sila lahat. Tama ba?